Okay, she got you on every single night, and I don't like when you lie. Oh, she got your mind. Swear on it, die, yeah. Yo mga idol, ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa pinakamalakas na member ng Uchiha Clan na si Uchiha Obito. Pero bago yon, kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na dahil sobrang laking tulong na nga nyan para sa pag-unlad ng ating channel. At i-click mo na din yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating upload. So game, si Obito nga ay nanggaling sa angkan ng mga Uchiha. At ang alam ng karamihan namatay nga siya during 3rd Shinobi World War. So ang nagsilbing alaala niya nga lang ay yung Sharingan niya na binigay niya sa ka-team at kaibigan niyang si Kakashi. Pero ang totoo ay niligtas at tinrain nga siya nun ni Uchiha Madara. So bilang kapalit sa pagliligtas na ginawa sa kanya ni Madara ay pumayag nga siyang maging parang assistant ni Madara sa plano nito. Bali nagtago siya sa pangalang Toby at ginamit niya din yung pangalang Madara para nga buuin at kontrolin yung grupong Akatsuki. At siya nga din ang nagsimula ng 4th Great Shinobi World War. Pero in the end ay naging mabuti nga siya at sinacrifice yung kanyang buhay para mailigtas yung mundo. So lumaki si Obito na hindi nakilala ang kanyang mga magulang. Bali lumaki siya sa pangangalaga ng kanyang lola. Gaya nga ni Naruto ay pangarap nga din itong maging Hokage. Sa mga hindi nakakaalam ay parehas nga sila ni Naruto ng ugali. At sinabi pa nga ni Kushina kay Minato na sana ganito nga din daw yung maging ugali ng anak nila. So ayun, nagkatotoo nga. Naging guro niya nga si Minato na Mikase at ang naging katim niya nga dito ay si Kakashi at Rin. Kung gusto nyo din malaman yung side story ni Kakashi ay meron nga akong video about don. So panoorin nyo na lang, nandyan yung link sa description sa baba. So during mission nila ay kinidnap nga itong si Rin ng mga taga Hidden Stone Village. Kaya sinundan ito ni Obito para nga iligtas itong si Rin. At natagpuan na nga ni Obito yung kuwebang hideouts nung kumidnap kay Rin. Pero nanotice nga siya nung ninjang gumagamit ng camouflage technique. At dito nga ay niligtas siya ni Kakashi na naging dahilan ng pagkawala ng kaliwang mata ni Kakashi. Sa kagustuhan ni Obito iligtas din si Kakashi ay na-awake niya nga yung Sharingan. Dahil doon ay nakikita niya na nga ng tuluyan yung camouflage na ninja. At pinatay niya nga ito. Nung ilalabas na nila si Rin sa kuweba ay winasak nga ng isa pang kalaban yung kuweba at nag-collapse nga ito. So merong malaking bato na kay Kakashi dapat tatama pero tinulak nga ni Obito si Kakashi at kay Obito nga ito tuluyang tumama. Bali nadaganan nga ng malaking bato yung kalahati ng katawan ni Obito at tinanggap na mamamatay na nga daw siya. Kaya binigay niya nga kay Kakashi yung kaliwang Sharingan niya. So paano nga ba siya nabuhay? Nirescue nga siya ni White Zetsu na inutos ng matandang Madara. At dinala nga siya ni White Zetsu sa mountain graveyards para nga gamutin yung damage sa katawan niya. So ito nga ay abandonadong minahan ng Otsutsuki Clan na ginamit ni Obito at Madarang hideout para nga sa plano nilang Eye of the Moon plan. Bali, halos kalahati ng katawan ni Obito ay sobrang damage na. Kaya pinalitan nga ito ni White Zetsu ng cells ni Hashirama Senju. Dahil di ba nga merong DNA si White Zetsu ni Hashirama at buti na lang ay nakasurvive din yung kanang Sharingan niya. So naging Mangekyou nga yan nung nasaksihan nila yung kamatayan ni Rin. So rewind tayo sa kwento nung aksidenteng napatay ni Kakashi si Rin. Dahil gusto na nga nun ni Rin mamatay kasi nilagay nga sa katawan niya nun yung 3 tails. Kaya tumalon siya sa harap ni Kakashi at sinalo yung Shidori nito na para dapat doon sa kalaban. At saktong nakita nga din ito ni Obito. At doon nga nilang dalawa sabay na awake yung Mangekyou Sharingan. So dahil hindi naman Uchiha si Kakashi ay hindi niya nga nun kinaya nung na-awake niya yung Mangekyou. Kaya nahimatay ito. At dun nga din nagwala si Obito at inubos lahat ng kalaban.
Bumalik nga si Obito kay Madara at tinanong niya ito kung kaya niya nga daw ba ibalik si Rin at Kakashi. Pinaliwanag nga ni Madara yung plano niyang Eye of the Moon plan. At ito daw ay mundong walang violence at walang namamatay. Dahil doon ay sumunod na nga si Obito sa planong ito. After mamatay ni Madara ay pumunta nga si Obito na nagtago bilang Madara sa Hidden Rain Village kasama si White Zetsu at kinausap yung grupong Akatsuki. Inalok nga nila ito na tutulungan nga daw nila maabot yung pangarap nilang world peace at para na din gamitin dahil nakainagato nga nun yung Rinnegan ni Madara. Pero tinanggihan nga sila ni Yahiko. At nung nalaman nila yung nangyari between kay Hanzo at kay Yahiko ay pinagpapatay nga nila yung ibang members ng Akatsuki na para sana magre-rescue kay Yahiko nun. At doon na nga nun nagsimula yung plano nila. Diba naging masama na nun si Nagato at sumang-ayon din sa plano nila. At si Obito din yung dahilan nun ng pag-atake ng Kyuubi sa Konoha. At nandun din siya nun nung inubos ni Itachi yung Uchiha clan. At akala nga ni Itachi ay siya talaga si Uchiha Madara. Bali, binuod ko lang yung kwento mga lods. Pag kinuwento ko kasi lahat ay aabot to ng mahigit 2 oras. So pasensya na. Kung may mali or may kulang man sa mga nasabi ko ay i-comment mo na yan sa baba para maging dagdag information na din para sa akin. So punta na tayo sa abilities niya at kilalanin natin yung own version niya ng 6 Paths of Pain. So as a genin ay hindi pa nga siya gaano kalakasan nun. Pero nakitaan nga siya ni Madara ng potensyal. Kaya napili niya nga ito as a disciple niya. Pero as a teenager ay naging isang malaking threat nga siya sa 5 great shinobi countries. Bali, kinontrol niya nga yung Port Mizukage at yung Hidden Mist Village at nakipagsabayan sa Port Hokage na si Minato at muntikan niya pa nga mawasak nun yung Konoha. So sa lakas niya nga ngayon ay madami ngang naniniwala na siya talaga si Madara. Lalo na yung naging 10 Tails Jinchuriki siya. So nalagpasan niya na nga nun yung lakas ni Hashirama Senju. Biruin nyo ay parang pinaglalaruan niya lang yung 3 Hokage nun. And even si Naruto at Sasuke. At lilinawin ko lang, kaya naging pang top 3 lang sa ating listahan nun si Obito dun sa video natin about sa pinakamalakas sa Akatsuki. Dahil yung rankings ko na yon ay binasi ko lang before siya maging 10 Tails. So ayun. So marunong si Obito gumamit ng taijutsu. Nakita nyo naman yon sa laban nila ni Kakashi. At may mga tinuro din si Madara na ninjutsu sa kanya, tulad ng Barrier Ninjutsu at Uchiha Flame Formation. Kaya din gumamit ni Obito ng 5 basic transformation, including Yin and Yang release. Ang dojutsu niya naman na Sharingan ay na-awake niya na 2 Tomoe agad. Using this ay nakikita niya nga yung chakra ng kalaban at nababasa niya na nga din yung mga galaw nito. And na-awake niya din yung 3 Tomoe nung nakita niyang namatay si Rin. So yung Sharingan niya nga ay laging active all the time. So kahit ganito ay hindi na nga nade-drain yung chakra niya. At using his Sharingan ay nakakapag-perform nga siya ng various genjutsu with eye contact lang. At dun niya na nga gagawin yung it's either gagawa siya ng illusion, kumuha ng informasyon, or even kumontrol ng kilos. So kasabay nga nun na-awake niya nga din yung Mangekyo Sharingan after yung makita yung pagkamatay ni Rin. Ganito nga yung itsura ng kanyang Mangekyo. So inaalaw nga siya nito gumamit ng signature move niya na Kamui. Ito nga ay space-time ninjutsu na nagsiserve as gateway para sa another dimension. Bali, binibigyan nga siya nito ng 2 ability. Yun nga ay yung makapag-teleport. Ito nga yung nakikita natin na parang hinihigop yung buong katawan niya ng kanang mata niya. At yung isa namang ability ay yung parang nagiging untouchable siya. Ito nga ay yung nakikita natin na tumatagos lang sa kanya lahat, pero nagagamit niya nga lang continuously ito ng 5 minutes lang. So nagka-Rinnegan din siya dahil kinuha niya nga ito nung namatay si Nagato at inilagay sa kanyang kaliwang mata. So kahit isa lang yung kinuha niya ay naging capable pa din siya sa paggamit ng 6 Paths technique.
tulad ng pagsamo ng demonic statue of the outer path at maglabas ng demonic statue chain. So ito ay chakra chain at sinasabing mas malakas pa ito sa outer path ni Nagato dahil itong chain na to ay nagtataglay ng curse seal na kayang pigilan yung lakas ng isang tailed beast. At once na mahuli ka nga neto ay makakaramdam ka nga ng great pain. At gumawa rin siya ng own version niya ng 6 spots of pain. So yung mga bangkay nga na ginamit niya dito ay yung bangkay ng 6 na Jinchuriki na sina Yugito, Yagura, Roshi, Han, Utakata at itong Sipo. At sinilbak nga sa kanila yung kanilang respective tailed beast. So imagine ninyo mga idol kung gaano sila kalakas. May mga tailed beast pa sa loob. And dyan na nga nagtatapos ang topic natin patungkol kay Obito Uchiha. Kung nagustuhan mo ang ginawa kong video ay bigyan mo na to ng isang bagsak na like. At huwag mo na din kalimutan mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating ilalabas na video. So salamat mga idol. Okay,